Love Serye TV. Mr. Billionaire, My Missing Melody. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Pababa si Jess mula sa ikalawang palapag ng Villaroman nang lumabas mula sa library si Dolia Amelia. Napatingin ito sa kanya at tumigil sa puno ng hagdanan. Jess, may lakad ka na naman? Tanong nito. Malapit na matapos ang bakasyon, pero paminsan-minsan lang kitang nakikita dito sa bahay. Kung hindi ka pa nabalian, hindi ka pa napipirme. Saan ka ba nagpupunta? Sa may paradiso lang, Lola. I am with my new friend, Maria. Nakangiting sagot niya. New friend o new girlfriend? Tukso nito. Nakakatawang inakbayan niya ang matanda. Lola, akala ko ba ayaw niyo kung magkaasawa ng maaga? Don't worry, 14 pa lang si Maria. Magkaibigan lang kami. Nakangiti pa rin niyang sabi at mabilis na idinagdag. Sa ngayon. Anong sa ngayon? Taas kilay na tanong ng Donya. Liligawan ko siya someday. Itinirik nito ang mga mata. Sabi ko na nga ba at doon din mapupunta ang lahat. Muling natawa si Jess. Magkikita kami ngayon. Bye, gwapa. Aniyang hinalikan muna sa pisngi ang abuela bago lumabas na ng bahay. Wala pa si Maria sa cottage nang dumating siya. Nagtaka siya. Palagi na ay nauuna ito sa kanya. Nakapasok na siya sa cottage nang mapansing may nakapatong sa mesa. Isang maliit na cassette tape recorder, isang kapirasong papel at isang keychain. Dinampot niya ang papel. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam. Kailangan na namin bumalik agad ng Maynila hanggang sa susunod na summer. Hindi alam ni Jess kung bakit parang dinagana ng mabigat na bagay ang dibdib niya. Bigla ay para siyang nanghina. Napakurap siya. Naiiyak ba siya? Umupo siya sa mesa at pinindot ang play button ng cassette recorder. Pumainanlak ang intro ng kantang Remember Me This Way ni Lionel Richie. Pakaramdam niya ay may bahagi ng pagkatao niyang nawala sa pag-alis ni Maria. I know you can stay, but part of you will never ever go away. Your heart will stay. Puso ba niya ang nagdala nito tulad ng sinasabi sa kanta? Has he really fallen in love with a child? Napailing siya. Kinuha niya ang keychain at itinaas. May 2 palawit iyon. Isang hugis pusong pendant at isang violin. Kinuha niya ang susi at ang kanyang motor at isinabit doon ang keychain. Napabaling siya sa kinaroroonan ng bahay ng mga ito nang may ideyang pumasok sa isip. Tumayo siya at sinamsam ang cassette player at ang sulat saka bumalik sa kanyang motor. Nakapadlak ang gate ng bahay ni Maria. Napansin siya ng isang babae sa katapat na bahay. Sino pong hinahanap niyo? Tanong nito. Bumaba siya ng motor at lumapit dito. Yung mga nakatira dyan, ano po yung apelyido nila? Ay, ikaw ang apo ni Doña Amelia? Usisa nito. Napatango si Jess. Nagkakilala po kami ni Maria, pero hindi ko na itanong yung apelyido at saka yung address nila sa Maynila. Lacson, pero nagbalik na yata sila ng Maynila kanina. Sagot nito sa naghahalong Tagalog. May mga kamag-anak ba sila dito? Marahang umiling ang babae. Ay, wala na to. Ang mga kapatid ni Julie ay nasa iba't ibang lugar na rin. Sumama sa kung saan ng mga asawa. Naipagbili na din ang parte ng lupa na minana nila sa mga magulang. Itong kanila na lang ang natitirang hindi pa naipagbibili. Ganun po ba? Alam po ba ninyo ang address nila sa Maynila? Ay, pasensya na. Wala ko kabalo kung saan sila nakatira doon. Napabuntong hininga siya. Sige po, salamat na lang. Bumalik siya sa kanyang motor. Habang bumabalik siya sa Villaroman, ay tila nakalutang ang utak ni Jess. Sobra siyang nawili sa pagkakataong magkasama sila ni Maria na ang mahahalagang bagay na dapat niyang malaman ay hindi niya naitanong dito. Ang tanging konsolasyon na lamang niya ay babalik pa ito sa susunod na bakasyon. Minsan pa ay napabuntong hininga siya. May palagay siyang magiging napakahaba ng taong ito. Pagkalipas ng 10 taon, okay na ba ang gamit mo, Maria? Tanong ni Nora mula sa pintuan ng kanyang silid. Isinara niya ang maleta at bumaling dito. All set. Sagot niyang umupo sa kanyang kama at kinambata ng inang pumasok. Lumapit ito at tumabi sa kanya. Ready ka na rin bang muling makita si Jess? Napakurap si Maria. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Mula noong umalis sila ng Guimaras ay hindi na nabanggit ng kanyang ina si Jess.
10 taon na. Isang araw pagkalipas ng pagdadala sa kanya ni Jess sa gulod noon, ay kinailangan nilang dalhin sa ospital ang kanyang papa. Sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi siya nakapagpaalam ng maayos kay Jess. 2 linggo, pagkatapos mai-confine ni Julie ay tuluyan na itong pumanaw. Nang sumunod na summer ay hindi rin sila nakabalik ng Gimaras dahil sumali siya sa isang international piano competition na ginanap sa Tokyo, kung saan siya ang tinanghal na kampyon. Isa sa premyo sa kompetisyong iyon ay full-time scholarship sa Juilliard School. Naging dahilan yon upang tuluyan na siyang hindi nakauwi ng Pilipinas ng sumunod pang mga taon. Si Jesma, bakit yun naman siya biglang naalala? Bahagya pang nautal niyang wika. Sumagi lang siya sa isip ko ngayong babalikan na ng probinsya. Ngayon ko lang na-realize na sa paglipas ng mga taon ay wala ka nang naging malapit na kaibigan maliban sa stepbrother mo na si Lynn. Nung pumanaw ang kanyang papa, ay naging malulungkutin na ang kanyang mama. Lalo pa noong kailangan niyang pumirmi sa New York dahil sa kanyang pag-aaral. Kaya pinakausapan niya ang kanyang Ojen Rain, kapatid ni Nora, na pauwiin sa Japan ang kanyang ina. Doon ay nakilala ng huli si Carl, ang biyudong kasosyo sa negosyo ng kanyang tiyuhin. Nakita niya ang pagbabago sa ina at natuwa siyang naibsan ng pangungulila nito sa kanyang papa dahil sa pagdating ni Carl. Dahil mabait din naman ang lalaki, ay kinumbinsi niya si Nora na tanggapin ang inaalok na kasal ni Carl. Sa 5 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Julie, ay nagpakasal sina Nora at Carl, at naging isang pamilya sila kasama ang anak ni Carl na si Lino. Ang tagal ng panahon yun, ma. Hindi na nga siguro niya ako maaalala. Ani ang pilit iwinawak siya nararamdamang kirot. Ikaw, nakalimutan mo na rin ba siya? Nangingiting tanong ng ginang. Ma, hindi na ako teenager para tuksuhin mo pa ulit sa kanya. Alam mo, Maria. Pero, niisip ko lang na kung nagkita siguro kayo ulit noon ni Jess, baka siya naging unang boyfriend mo. I know you like him so much. Nagtataka lang din ako kung bakit sa pagdaan ng taon ay wala ka naging boyfriend. Sa dami ng mga nagpapakita sa iyo ng interes, ay wala ka man lang nagustuhan kahit isa sa kanila. Si Julian Kohama, ang hinahangaan nila. Ma, hindi si Maria. Pangalan lang ng pinagkaiba ni Julia at ni Maria. Iisang tao pa rin sila. Anak, kilala siya ngayon bilang Julia Kohama, the passionate concert pianist. Dahil sa angking galing sa pagtugtog ng piano, hindi pa man siya nakakagraduate noon, ay ginagawa na siyang guest sa piano concerts ng mga kilalang international concert pianist. Sa kanyang 16 na kaarawan, ay itinanghal ang kanyang kauna-unahang piano concert na inendorso at sinuportahan ng mga kilalang pianista. Kanya ring mga guro sa Juilliard School. Dahil sa tagumpay ng kanyang unang konsyerto, ay tinagurian siya ng media the youngest passionate pianist of the 21st century. Iyon ang pagsisimula ng kanyang pamamayagpag sa mundo ng musika. Sa kabila ng kanyang pagsikat, ay ginusto niyang panatilihin ang privacy, kaya itinago niya ang tunay na katauhan sa pangalang Julia. Ang Julia ay female version ng pangalan ng kanyang papa at ang Kohama ay apelyido ng kanyang mama nung dalaga pa. Nakilala ang kanyang musika sa buong mundo, ngunit hindi ang babae sa likod ng madamdaming mga tugtugin. Maliban sa kanyang stage name ay wala nang alam ang nakararami kung sino si Julia Kohama. Hindi nga siguro alam ni Jess na si Julia ay si Maria, sabi ng dalaga. Di ipaalam mo kapag nagkita kayo. Marahan siyang napailing. Kung muli kaming magkikita ay gusto kong maalala niya ako bilang ang tunay na Maria. After all, isang simpleng teenager ang naging kaibigan niya noon at hindi sikat na pianista. Hindi kaya mabuhay ang paghanga mo sa kanya kapag nakita mo siya ulit, Maria? Ma, ang tanda ko na para sa crush-crush na yan. Pero hindi mo siya nakalimutan. Anito na hinaplos ang suot niyang brooch. At nangako din siyang hindi siya makakalimot, hindi ba? Napabuntong hininga si Maria. Kung may hinihiling man siya, iyon ay sana ang hindi makalimot si Jess. Pero maaari ba niyang panghawakan ng pangako ng isang kapwa niya teenager? Ang dami nang nangyari sa nakalipas na 10 taon. Ang dami ding nagbago at hindi na siya magtataka kung kasama na roon si Jess. We were teens then, ma. I'm sure hindi na siya ang Jess na nakilala ko noon. Baka nga may asawa na siya. Alam kong sinusubaybayan mo siya. And I know kung bakit hindi mo ine-entertain ang ibang guys, anak.
Deep inside, umaasa kang tutuparin niya ang pangako niya. Wala siyang maapuhap na isagot. Maaaring tama ang ina. Kung hindi nga siya nagkagusto noon kay Jess, ay bakit nga ba niya ito sinusubaybayan sa nakalipas na mga taon? Alam niya ang mga nangyayari rito, kung saan ito nagpupunta, ang mga naa-achieve nito sa buhay, at maging kung sino ang pinaka-latest nitong girlfriend. Masuyo siyang inakbayan ng kanyang ina. Matanda ka na, Maria. I want you to be in love and have a family. Kung hindi si Jess na makapagbibigay sa iyo nun, let go, anak. Huwag mong isara yung pinto para sa iba. Baka sa tabi-tabi lang ang tamang kaduweto ng puso mo at hindi mo na pinapansin dahil lagi nakaharang ang alaala ni Jess. Ginantihan niya ito ng yakap. Maybe kapag nagkita kami, may isasara ko na ang bahaging iyon ng buhay ko. At sa pagbabalik ko dito, I will be more complete. Napatingin si Maria sa labas ng bintana ng eroplano nang i-anunsyo ng piloto ang kanilang nalalapit na paglapag. 10 taon na nga bang nakalipas? Bakit parang pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang lahat? Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang brooch. Ang pangakong nakaukit sa likod niyon ay tinutupad kaya ni Jess? O baka tulad ng kanyang kinatatakutan, ay pansamantala lang din siya na hindi nito makita ay mawala rin sa alaala. Sweetheart, iniisip mo na naman siya. Naiiling na wika ni Lino. Tila napasong bigla niyang tinanggal ng kamay sa pin at natawang tumingin dito. Ano? Sino? Pagkakaila niya. Maria, akala mo ba hindi ko napapansin na kapag nag-iisa ka, ay napakalayo ng iniisip mo? Minsan tinatawag na kita pero hindi mo ako naririnig. Hindi ko na lang sinasabi sa'yo. Masuyo nitong sabi. Naalala ko lang siya. Doon. It's been 10 years, but we had good times na hindi ko basta-basta matanggal sa isip ko. Hindi mo siya maaalis sa isip mo kasi in love ka sa kanya. Halos matanggal ang ulo ni Maria sa bilis ng kanyang pag-iling. Hindi no? Ako bang kinukumbinsi mo o yung sarili mo? Taas kilay na tanong ni Lino. Hindi siya makasagot. Kaya niyang sabihin sa stepbrother ang kahit na ano, dahil 1 taon lang ang tanda sa kanya, at kapwa nag-iisang anak ay naging malapit sila sa isa't isa. Kung may isang bagay man siyang hindi maamin-amin dito, yun ay ang kanyang nararamdaman para kay Jess. Kinuha nito ang kanyang kamay at pinisil iyon. Naiintindihan ko, Maria. You were young and vulnerable, and he is such a sweet guy. Pero 10 taon na, hindi mo pwedeng itali yung sarili mo sa alaala ng isang taong ni hindi ka na naaalala. Hindi mo alam yun. Halos pabulong niyang tanggi. Itinirik ni Lino ang mga mata nito. Hindi ko alam. Bulalas nito. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, bakit sa nakalipas na mga taon ay hindi siya gumawa ng paraan para makita ka? Ang dami ng paraan para malaman niya ang nangyayari sa'yo. Andiyan ang internet. But no, wala ka narinig mula sa kanya sa nakalipas na 10 taon. Ang batang si Maria na kilala niya. Hindi, si Julia. Paliwanag niya. Napabuntong hininga ito. Ano bang espesyal sa kanya na hindi mo siya makalimutan? Love? Napangiti siya. Ano nga ba? O ang kagwapuhan ba ni Jess? Ang pagiging makulit kaya nito? Siguro ang pagiging alaskador? Or just the way he had her feel special? Sa tuwi na ikinikilig siya kapag tinatawag nitong girlfriend. Alam niyang tinutokso lang siya nito. Marahan siyang umiling. Hindi ko rin alam. Pero hindi naman mahalaga yon. Ani ang pinasaya ang tinig. Sabi mo nga matagal na panahon ang lumipas. Nag-mature na kami. Bakit pa ba natin siya pinag-uusapan? Malay natin kung may asawa at mga anak na pala siya. Muling napabuntong hininga si Lino. Maria, alam mong wala. Yun nga lang ang sobrang single niya ay iba-iba ang babaeng kasama sa bawat social media function na pinupuntahan. Kung may category ng no duplication ng nakadate sa Guinness Book of Records, panalo na siya. Noon pa man ay magaling ng mambola si Jess. At sa paglipas ng panahon ay naging eksperto na yata ito. Naniniwala ba talaga siya sa sinasabi noon? Balang araw kapag pwede ka nang ligawan, pangako, sasabihin ko ulit sa'yo at isisigaw ko. On bended knees and with a diamond ring in my hand. Ano nga bang alam nito sa pag-ibig? Hindi si Jess ang lalaking nagseseryoso sa isang relasyon. At hindi ito ang klase ng lalaking papangarapin niyang makasama habang buhay. Pero bakit ba niya binibigyang puwang iyon sa kanyang isipan? Si Jess Roman ay bahagi ng kanyang nakaraan. Milyonaryo na ito. He could have all the women he wanted.
Siguradong hindi na nito naaalala ang isang teenager na nakilala minsan sa pagbabakasyon. Napailing siya. Hindi na niya dapat iniisip si Jess. Pero aminin man niya o hindi, ay umaasa siyang magkikita silang muli. Bakit hindi mo pa gawing resort ang paradiso, bro? Tanong ni Chance habang nakatanaw sa baybayin ng paradiso, nakita mula sa yate. Sumandal si Jess sa barandilya ng barko at pinuno ng preskong hangin dagat ang kanyang dibdib. Ayaw ni Lola Amelia na maging public place ang paradiso. Sagot niya, "Paradiso is the perfect place for a romantic getaway." Ani Brian na nakahiga sa isa sa 3 lounging chairs. Tingnan ko lang kung hindi kiligin ng kadate mo if you prepare a candlelit dinner by the beach. At nai-imagine ko na kung saan matatapos ang romantic date mo, Bri. Nakatawang wika ni Chance. At saan naman yun? Nakangiting tudyo ng kaibigan. Another concast for the great Bri Hodgson and another broken heart sa kung sino mang malas na babae. Sagot ni Chance. Kailan ka ba titigil? Bro, wala akong pinaasang kahit na sinong babae. At saka, bakit ba ako palagi yung nakikita mo pareho lang naman kami nitong si Jess pagdating sa babae. Ani Bri. Bago makasakot si Chance ay sabay na tumunog ang cellphone nito at ni Bri. Muling ibinalik ni Jess ang kanyang paningin sa karagatan. Bigla ay muli niyang naalala si Maria. Taon-taon kada summer ay umuwi siya ng Gimaras sa pagbabaka sakaling muling magbabakasyon doon ang pamilya nito. Hindi rin niya alam kung paano nito kukontakin. Walang Maria sa paaralan sa Maynila na kanyang napagtanungan at maging sa yellow pages ng telephone directory. Sa pagdaan ng panahon ay tumigil man siya sa paghahanap ng paraan para muli itong makita, ay hindi naman nawala ang interes niya sa babae. Hanggat wala pang ibang umuukupa sa bahay ng mga ito, ay umaasa siyang uuwi pa rin si Maria roon. Ang mukha ni Maria ay hindi pa sumasala sa pagsagi sa tuwing may ibang babaeng nagpapaugnay sa kanya. At hindi rin siya sumasala sa pagkukumpara ng mga naging girlfriends niya rito. Tila ba ito ang naging basehan niya for the perfect girlfriend? Kung hindi siya nakakita sa babae ng katangian ni Maria, ay agad siyang nawawala ng gana. Napabuntong hininga siya. Hindi niya iyon maamin-amin sa matatalik na kaibigan. Tuloy, hinahayaan na lamang siyang isipin ng mga totoo ang tinatawag ng media sa kanyang ultimate playboy dahil sa bilis niyang magpalit ng girlfriend. Siguro titigil lang siya sa paghahanap kapag may nakita na siyang mas higit kay Maria. 10 taon na ang nakalipas. Dapat ay nakamove on na siya sa nararamdamang paghanga para sa babaeng nakilala sa bakasyon. Pero bakit hindi niya ito magawang kalimutan sa kabila ng taong lumipas? Ipinilig niya ang ulo. Hindi pa rin niya mahanap ang kasagutan sa tanong niyang iyon. Siguro kapag nakita nitong muli ay malagyan na niya ng tuldok ang kanyang nararamdaman. Napalingon siya kay Chance nang i-off nito ang cellphone. Problema? Tanong niya. Kailangan kong bumalik ng Maynila. Tumawag na daw si Amber. Sabi ni Autumn na na-finalize na daw yung preparation sa gagawing concert ni Julia Kohama dito sa Pilipinas. Julia Kohama? Tanong niya. Isa siyang Filipino-Japanese concert pianist. Nakapanood minsan si Autumn ng concert niya at na-inspire ang asawa kong mag-compose ng instrumental music. Si Julia ang gusto niyang tumugtog ng bago niya mga komposisyon. Sagot ni Chance. Nasa music recording business ang pamilya ni Autumn na asawa ni Chance. Isang songwriter-composer ang babae. Napatango siya at bumaling kay Bri. Problema din. Tumango ito. Dumating na ang shipment ng alak pero nagkaroon ng konting problema sa customs. Kailangan kong asikasuhin muna yon. Kailangan natin yon para sa opening ng bar.